na maswerteng tao na unang makakakita sa video na ito at mag-iiwan ng kanilang address at Ako. Bago trabaho ako. Ikalawa, wala naman akong trabaho. Kaya totoo naman yung sinasabi niya na hindi ako political analyst. Wala naman ako naisulat na libro. No? Wala naman ako naisulat na libro. Kaya wala lang ako political heckler, nang Alaska na lang. No? Pero yan yung problema pag ako ay babanatan. Hindi ako sasagot ng seryoso. Alaskahin lang kita. Ito naman si Commissioner, lalo na bibikon. Hindi niyo ba alam sa mga heckler na katulad ko ay nag-enjoy kami sa mga ganyang klaseng action. Sabi nga ni Napoleon. No? Kilala mo yun, Doris? Si Napoleon. No? Di ba yun yung biskwit? Sabi ni Napoleon, no, don't interrupt when your enemy is making a mistake. So, natutuwa lang ako, nanonood ako sa kanyang mga ginagawa. No? Okay, sige, may iba ko. We have 3 minutes left. Ano po? Sa palagay, anong basa ninyo kayong mga political analyst, mga political pundits, mga political heckler, ano? Siyempre, ilang buwan na lang, Pebrero na naman. Oo nga. Alam nga, pagdating ng Pebrero, mukhang may magpa-file naman ng impeachment laban sa Vice President, ano? Do you think it will succeed this time? Well, mas mahirap ngayon ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court. Naglagay siya ng maraming requirements na parang yung dati kasi simple lang yung Congress mag-impeach, yung Senado siya yung magtatry nung may impeach. Ngayon, parang yung Kongreso ay parang korte na rin. Kailangan nilang pakinggan yung paliwanag ng kanilang kakasuhan o impeach, etc. etc. So, hindi ganun kadali ngayon ang impeachment. Ikalawa, malapit na sa eleksyon. Diba? Sa 2028, 2026 na. Kaya marami dyan mag-hesitate. Ikatlo ay wala masyadong parang walang lumalabas na kandidato yung administrasyon. So baka mag-hesitate yung mga kongresista dito sa impeachment. Pero ang mahalaga ngayon yung ombudsman. Dahil yung ombudsman pwedeng gawin yung hindi nagawa ng Senado. Pabuksan yung bank accounts ni Vice President Sara Duterte in relation sa kanyang salary. So yung mga sinasabi ni Senator Trillanes na yung kanyang mga bank accounts ay posibleng may mga nakuhang pera galing sa mga drug lords, pogo lords, etc. Doon mapapatunayan pag binuksan yung kanyang bank accounts. Kung sabihan ng ombudsman yung AMLA na orderin yung mga bangko na buksan. So, ibig sabihin, may mga paraan kahit wala yung impeachment. Dahil medyo mahirap. Ronald, more than the impeachment, mukhang ang mas gagalaw ay yung ombudsman. Yes. Lalo na ngayon, may nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa Vice President. Diba? May mga nagsampa. Yung mga dating nag-file ng impeachment, yung kanilang final, sinampa nila ngayon sa ombudsman. Kaya pwedeng gumalaw yon. Hindi siya matatanggal sa posisyon, pero lalabas yung mga ebidensya na hindi lumabas sa Senado. Dahil nga tinigil nila yung impeachment. So, ganun yung possibilities ngayon. Kaya mahalaga yung role ni Ombudsman Boying Remulla. So parang pwedeng game plan yun ng mga kalaban niya na ilalabas yung baho, ilalabas yung mga negatibo leading towards 2028 in the hope na masisira nila ang imahe ng Vice President. Pwede. No? Pwede yun yung track nila. No? Pero baka hindi naman sila makasuhan ng oral defamation at saka unjust vexation. Bumalik ka na naman kay Connie. Kaya nga, oo. Kaya BFF. Hindi siyang nakaso dyan. No? Kaya medyo colorful itong parating na mga buwan. Ang sabi ng Presidente, lalabas na yata yung